Hindi ko nakita yung program, hindi ko na maalala. Mukhang 10 to 11 siya ay copy reading, 11 to 12 ay editorial. Okay. Ano ba kasi itong larangang ito? Science and technology. Ano ba ang science? Alam na niyo ito, pero kailangan ipaalala dahil marami sa atin madaling makalimot. In fact, palagi kong sinasabi na ang una kong natutunang definition ng science ay noong grade 3 yata ako. At ngayon, yun pa rin ang alam kong pinaka-basic. Science is the scientific and orderly arrangement of knowledge. Grade 3 ako noon, ha? So ito ay maayos na kalipunan ng kaalaman. Ang siyensya ay resulta ng masusi at sistematikong pag-aaral. Hindi ito basta sumulpot na lamang at biglang andyan na. Kundi ito ay unti-unti itong binuo sa magitan ng pag-aaral, ng pananaliksik, etc. etc. Tungkol ito sa iba't ibang mga tukoy na larangan. At halos lahat ng bagay-bagay sa ating kapaligiran, sa ating katawan, sa ating mundo ay may siyensya ang mga yan. May agham pangbuhay, biosciences, kasama na ang agham pangkatawan. Kaya in fact bawat bahagi ng ating katawan ay may maliit na tukoy na larangan ng mga ito. Lalong-laro na kapag ito ay kinabit natin sa agham pang-medical. Na ito nga ay dinadaan ko rin sa biro dahil siyempre matanda na ako, 71. Malapit na akong mag-birthday, malapit na akong mag-72. At siyempre, marami kaming mga pinagdadaan ng sakit. Kaya ang mga sakit ko ngayon ay medyo ayos na yung aking problema sa colon. Anong medical field ang tungkol sa colon? Tungkol sa cancer, tungkol sa kidney, tungkol sa baga, tungkol sa nerves. Nako, marami ng mga namamanhid sa akin. So yan, medical sciences yan. At nitong huli, galing ako sa aking doktor sa kidney dahil may problema ako sa aking creatinine. Okay kayo maglista na kayo at saka nyo i-check yan sa inyong Google, kay Uncle Google, the friendly teacher. Ayan. So ano yung creatinine? Sabi ng doktor kong isa, si Dr. Rantor, Sir Ben, i-endorse kita kay Dr. Daus kasi problema natin talaga yung creatinine mo, 1 taon nang hindi bumababa. Kaya nagpunta ko doon. Sino ba si Dr. Daus? Si Dr. Rachel. Estudyante ni Ginang nung high school sa Celestial Science High School. Sige po. Tapos sabi, ano ba yung specialization niya? Ang tinga ko ay medyo kumisan palpak. Ang dinig ko ay necrologist. Ayan. Sabi ko, walang yan naman doktor ko to. Hindi pa naman ako patay. Bakit necro? Yung pala ay nephrology. Ayan, nephrologist. So yun, biruan, nephrologist, akala ko necrologist. At yan, sa medical science. Pwede nang ang health sciences. Nung araw, itong SciTech reporting, ang tawag dito ay Science and Health Reporting. Nakatutok lang ito, pero pinalawak. Okay, kaya mahalaga na pati nutrisyon para na pangkalusugan ay pag-aralan natin. Ganon din ang agrikultura, agricultural sciences. Naku, ang daming larangan nito. Subukan ninyo na isa-isahin, i-google ninyo. Agronomy, horticulture, floriculture, aquaponics, hydroponics, aeroponics, etc. etc. So, dami niya. Alam ba niyo na may soil science, may crop science, etc. etc. O mga agampang mundo, geosciences, lalong-lalo na ngayon. Napakadalas ang pagsabog ng vulkan, ang paglilindol, ang mga pagbabago ng klima,
Kaya, napakalagang pag-aralan. Ganon din ang siyansang pangkapaligiran, siyansang pangkalawakan, etc. etc. Ang dami niyan. Kaya sabi nga nila, ito yung isang pinakamahirap na pasukin dahil ang dami mong dapat pag-aralan. Lalong-lalo na kung kapag contest ay ang ibibigay sa inyo ay paksa. Wala namang packaging. So, kailangan yung inipon mo sa yung utak ang yung panghahawakan. Di ba? So, basa. Ano naman ang teknolohiya? Ang teknolohiya ay mga kaalaman, kakayahan, o kaparaanan. Pwede itong mga kagamitan, pwede rin kasangkapan, pwede rin gadget, at iba pa. Na ang mga ito ay nalikha upang mapagaan o mapadali ang mga gawain para malunasan din ang masuliranin sa buhay at kabuhayan. Ang teknolohiya ay produkto ng siyensya at pananaliksik. At katulad ng siyensya ay marami itong tukoy na larangan. Agricultural technology, food technology, nutrition technology, medical technology, health technology, industrial technology, communication technology, transportation technology, diba? Etc. etc. Doon sa ibaba, meron din yata akong itagdagan, teknolohiyang pananandata. Military technology. Na medyo may political color ito. Teknolohiya ng pananakop. Hindi na lamang bomba. Pati paggamit ng komunikasyon para masakop mo, hindi lamang yung kalupaan, kundi yung kaisipan ng ibang tao. At teknolohiya ng panunupil. Pero saka natin pag-usapan sa ibang pagkataon yung mga teknolohiya ng pananakop at panunupil. Okay. Bakit kailangan magsulat tayo tungkol sa siyensya at saka sa teknolohiya? Ano ba kasi ang sitwasyon? Ganito po yun. Sa totoo lang, napakarami ang impormasyong pang-science and technology. Ang dami rin. Ang daming mga research and technology agencies, research and development agencies. At halos lahat ng probinsya ay merong branch ang Department of Science and Technology. Punta ninyo ron, marami ka makukuhang mga kaalaman. Sana nga ang aking sinasuggest, kapag may SciTech contests, mag-invite ang mga organizer ng isang taga-DOST na magbaba ng kanilang impormasyon at suriin. Pwedeng ang gawin ay parang mag-debate kami. Medyo tutuliksain ko yung mga teknolohiya nila na hindi naman angkop at nararapat. O, hindi ba? Ang gandang isulat yan, mag-debate ang isang taga-DOST at saka isang SIT. Okay, ang daming impormasyon. Maalala ko. Dito sa amin sa Nueva Ecija, ako po ay taga-Jones, Isabela. Pero yung pamilya ko ay nasa Nueva Ecija ngayon. Kasama ko po si Gina, ang inyong lola. Meron pong isang city dito, yung Muñoz, na kung tawagin ay Science City of Muñoz. Na kaya tinawag na Science City ay napakadami, naging na 30 ang Science, Research, and Technology Agencies dito. Kaya kung may panahon kayo, pwede kayong mag-field trip. Isa-isa ninyo yung Philippine Carabao Center, Philippine Rice Research Institute, National Aquaculture Center, National Aquaponics Research Institute, Philippine Ruminants Center, etc. Ang dami niyan para lalo tayong matuto. Pero yung mga research centers nato ay bagamat tangkadin nila na ikalat yung impormasyon, yung anyo ng impormasyon at kalidad ng impormasyon ay mahirap intindihin ng karaniwang mamayan. Nakasulat ito
nasaan yung isang siyentista, pang-scientist. Na kapag nagbibiro ako na, sabi ko, ang hirap naman sa inyo dyan sa Philippine Carabao, dyan sa Philrice. Kasi tumutulong din po rin ako sa doon. Yung inyong mga sinusulat kayo nakakaintindi masyadong technical, masyadong ma-jargon. Kung meron tayong jargon na pang-journalist, may jargon din na pang-scientist. Kaya, ito yung hamon. Bagamat meron din silang tinatawag na technology dissemination units, pero hindi sapat yun para may pabatid sa mas maraming tao yung mga kaalaman. Kaya, kailangan tulungan natin sila. Tayo ang magpabatid. At yung access sa informasyon ay hirap din di ba? Nag-aaral kayo, kaya dapat ay may mga ganitong pagkakataon, mag-imbita ng mga scientists, ng mga technology experts, para mabanggit, may patid sa inyo yung informasyon. At magbasa kayo. Kaya lang ulitin ko, itong mga science and technology agencies na ito, karamihan sa mga basahin nila, hindi pang masa para doon sa mga intellectual sa taas, para sa mga policy makers. Mas masakit sa wikang English na susulat. Hindi ba? So, paano yung hindi nakaintindi ng English? So, ito, malaking hamon. Ito ang naghihintay ng tulong natin na science and technology reporters. At ang attitude ng marami sa science and technology ay ito. Ang mga scientist, sabi nila, hanggang sa research kami, kayo na ang bahalang magpaliwanag sa tao. Kulang na yung panahon namin sa laboratorio. So, gagawa kami ng mga bagong mga kaalaman, mananaliksik kami, pero kayo na ang magpaabot sa mamayan. Ang mamamayan naman, paano ito mas kailangan namin maghanap ng kakainin ng ikabubuhay, saka na lang muna yung science information. Hindi nila alam na kapag napag-aralan nila ang maraming science and technology information, ay mapapagaan yung kanilang mga problema pagkain. Mas magiging masustansya ang pagpili nila ng pagkain, et cetera, et cetera. Kaya itong mga periodista ngayon, kailangan ay mahikayat kayo, ma-involve kayo sa technology, sa science and technology information dissemination. Upang magamit ang mga ito at hindi lamang andun sa mga shelves, andun lamang nakatambak sa sulok-sulok. Yung mga research reports, inaamag, binubukbuk, binubuk ng sakot ng gamba. Sayang. So, kailangan ng mga science and technology reporters. Ito ang hamon sa inyong mga manunulat na pag-campus. Tumulong tayo na i-popularize ang mga kaalamang pang-science and technology at iulat ito ng maayos para sa kapakinabangan ng mamayan. Ang mga ito ay para pakinabangan ng mamayan. Pero napapakinabangan ba nila? Parang hindi. In fact, may tumatalo sa atin ngayon. At ano to? Napakaraming fake news sa social media sa mga isyong pang-science and technology. Lalong-lalo na sa kalusugan. Kaya ito yung karap natin, mga SciTech reporters. Ang tulungan natin ang mamayan na umabot sa kanila ang may impormasyong tama para huwag silang umasa sa may impormasyong mali-mali, lihis-nilihis, kundi man taasang kasinmalingan na andyan sa social media. Actually, hindi lang social media ang kalaban natin dito. Pati yung mga nakasanayan, mga paniniwala ng taong bayan
na ipinamana sa kanila ng mga matatanda, na ang matatanda ay idinadaan na lamang sa karanasan yung mga kaalaman nila. Maaring tama yung ibang bahagi, pero yung iba ay dis-dis. Ito ang ating haharapin. Kaya tumutok tayo ngayon sa pag-uulat ng agama at teknolohiya. Medyo mahaba-haba pa sa kali natin yun, 9:25. Ano ba ang pwede nating mga isulat? Ang isusulat natin ay pwedeng SciTech News, pwedeng SciTech Feature, pwedeng SciTech Opinion, maaaring editorial, maaaring product, pwede rin SciTech Photo. Pero ngayon ay tumutok lamang tayo dahil ito yung nakasanayan nating anyo ng contest sa SciTech sa DepEd Press Call System. Ito yung latalain. Bagamat minsan ay nanggugulat kami na nagpapakontest. Sa halip na SciTech Feature, kailangan ay dapat ay paminsan-minsan subukan din sila sa site kayo, sa SciTech News, SciTech Opinion. Na ang tinutungo natin dito ay katulad ng binanggit natin kanina si Sport, na pagpasok ninyo sa SciTech Reporting, kailangan ay ang tuntungang kayahan ninyo ay pagsulat ng balita, pagsulat ng latalain, pagsulat ng para kung sakasakaling bigla ng hamon ninyo, resource person judge na pinagsulat na hindi latalain, hindi kayo maliligaw. Lalaktawan ko na ito dahil ito ay nabanggit natin na kanina sa sports. Ito yung proseso ng pag-ulat na siya ding dapat nasa isip ninyo pagpasok niyo sa larangan ng SciTech Reporting. Tingnan natin ngayon. Dahil sabi natin kanina ay pwedeng balita, pwedeng latalain, pwedeng opinion. Mabilisa para makita natin na ganito para ang mga larangan. Kapag balita, maraming klase ng balita at ang alam ninyo sa campus journalism, ito yung pinakasimple. Ang tawag dito ay straight o surface news. Tuwiran o paibabaw na balita na ito ay itinuturing lamang natin na inverted triangle ang pagkakasulat. Ang inverted pyramid na ulat balita ay ito yung mga mas mabibigat isulat, mas malalim, mas malawak. So yung in-depth news, malalimang balita. Explanatory news, nagpapaliwanag ng balita. Interpretive news, mapakalugang balita. Investigative news, pasiyasat na balita. Pero sabi ko nga, malaman lamang ninyo ito, okay na muna. Hindi ito ang ating pagtutunan. Ganun din. Kailangan malaman din ninyo ang mga artikulong opinion na magagamit for SciTech. Na sa inyong SciTech page o section, pwede kayong maliban doon sa balita at sa katatalain, pwede kayong magkaroon ng SciTech editorial o SciTech column o SciTech analysis, etc. Ngayon, ang pagtutunan natin ay SciTech feature. Kailangan pagbalikan natin yung inyong napag-aralan sa pagsulat ng featureized news o balitang palatalain. Ito yung mga balita na inianyong latalain, na maaring nabobor na yung inyong mambabasa na sa mga balita dahil una-una ang may binabalita ninyo, hindi naman balita, kundi kasaysayan. Pitik ko ito sa pagdidyaryo pag-paaralan. Bakit kasaysayan? 5, 6, 7 buwan nang nangyari yung inyong binabalita. Para magmukhang sariwa, isulat ito ng tila ng kawain. Ang tawag ito ay featureized news. Yan. Ang gandang magsulat ng featureized news tungkol sa SciTech. Matagal nang nangyari yung discovery, yung invention na yon, pero pwede ninyong isulat na latalain para magmukhang sariwa sa kabatiran ng inyong pagkakasa. Ganun din ang music features. Yung
kwento sa likuran ng balita. So, maaaring merong isang estudyante dun sa pagsali niya sa science fair, version science experiment, ay nanalo siya. Ang balita na ordinaryo ay pananalo niya. Ang balita na kwento sa likuran ng balita ay kung paano siya, kung paano niya na-discover, paano niya naisagawa yung ganyang pananaliksik. Ipagpalagay na ang kanyang pananaliksik ay tungkol sa paggawa ng alcohol mula sa bunga ng talisay. Ayan. Alam mo yung talisay? Na walang pumapansin sa bunga. So, itong batang ito, dahil sa gutom, ay nakamulot siya ng bunga ng talisay. Totoo to, ano nangyari? Tapos siya, dinigdig niya ng dinigdig, tinanggal yung makapal na balat nito at sinubuang kainin. Masarap. Parang kasuhin. Ibinilag niya, nabilad sa araw. Nagtataka siya, may parang amoy na masaksa. Nung tinignan niya, may nagsabi, subukan mo nga na ilagay sa apoy. Nagliyab ng malakas. Yung pala, mayroong kaunting parang alcohol at maraming bunga ang ganyan. Yung bunga ng akasya. Pwedeng makagawa ng alcohol dyan. So ito yung mga kwento sa likuran ng balita. Na magandang isalaysay sa sci-tech feature writing. O kahit yung mga magagaan o ordinaryong latalahin. Katangi-tanging personalidad, yung mismong bata na nanalo sa sci-tech contest. Yung grupo nila, yung proyekto nila, yung pinagdaanan nila, mga nakatutuwang karanasan, mga nakawiwiling pangyayari. O dyan sa school ninyo, nagtanim-tanim kayo ng mga herbal garden para pang contest lamang. Nagtataka kayo kung bakit nauubos ang dahon nila. Yung pala lahat ng makakapit-bahay sa paligid ng eskwela na tuwing may mga nagtatai, tuwing may manilalagnan, doon sila kumukuha ng mga taon-taon yung herbal eskwela. O hindi ba ang gandang kwento niya? Pang-contest lang ko no, para makatupad ang eskwela naging butika ng barangay na libre na nangyari ito. Grabe, gandang istorya. Paglatanin. So, mga kakaiba o naka-intrigang kaganap, pwede rin. Mga makapigil hininga o madadrama ang sitwasyon na may kaunahan sa sci-tech, of course. Mga paraan ng pagsagawa, how-to stories, mga anecdote, mga trivia, etc. So, maraming pwedeng isulat. Manipod ini nag-join na kayo, nag-attend na kayo. Tingnan na natin kung paano yung mga paksang ito. 11. Siyempre, mainam kung ito ay tungkol sa mainit o Sudan, malaking kunang-kuman. balita. Pwede rin tungkol sa tao o institusyon. Tapos uray mo kung Kumita, maaaring may graduate sa inyong eskwelahan na nabigyan ng parangal tungkol sa kanyang magawain na may kaugnay sa science and technology. Maaaring siya ang pinakamalakas mag-ani ng palay sa buong Cagayan. Magandang ikwento yan na ang kanyang mga anak ay nagsitigil na sa pagtuturo at nagsaka na lamang dahil di ama na mas nakasisiya. Bagaman, hindi naman gaanong maganda sa bulsa ang pagsasaka. Kwento ng tao. Kwento ng mga institusyon. Kwento ng mga komunidad. Pagpalagay natin, isang community. Yung mga SK, may nakita sila ng mga bakanteng mga lote. Kinausap nila yung may-ari. Doon sila nagtayo ng
ng maliit na kubo. Ginawa nila na Load na at ang damo na Community Agriculture Training Center. sa bagay dati ang Ng mga kabataan. Doon sila nag-uusap-usap kung paano ang pagtatanim ng iba't ibang klase ng mangguto na angkop sa kanilang barangay. Di ba? So, mga pagsamang usapin, kakaiba, katangi-tangi, isulat natin. Mga imbensyon, mga bagong tuklas. Pagbubuo, pagsasagawa. Pagbabago, pag-unlad. Yung pinagdaanan at kapaligiran, yung sitwasyon, mga nakatuto at nakasisiyang kaganapan, mga liis o kakaibang kaalaman o paniniwala, mga balakid o amon o suliraning dulot ng siyensya at teknolohiya. Marami rin po niya na maraming balakid, maraming amon, maraming suliranin na dulot ng SNT at marami pa. Paano natin gagamitin ngayon ang mga bagay-bagay? Paano natin iipunin? Paano natin tutukuyin yung ating ilalaman? Yung ating bukuin? Yung ating susulatin? Karaniwan nagsisimula tayo sa hilaw na impormasyon. Ano ang hilaw na impormasyon? Yung napansin natin sa kapaligiran na medyo nagtaas ang kilay natin, na para ba naisip natin, tama ba ito? O kaya ay, uy, may ganito pala ito. Pwede siguro nating gayahin para tayo rin ay magkaroon ilaw na impormasyon. Pagkatapos dahil meron kang scientific mind and personality, medyo nagtanong-tanong ka. Ginamit mo yung who, what, where, when, why, and how para hanapin yung impormasyon pang scientific at teknolohiya. So, nangalap ka ngayon ng mga data. At hindi lamang yung data tungkol doon. Mahalaga na tingnan mo rin yung magkakatunggaling. Tingnan mo yung kabila. Baka nga may makukuha kang magandang kalinawan mula doon sa magkukontra. Pagkatapos mag-ingat tayo sa ating makukuhang impormasyon. Siguraduhin nating mapagkakatiwalaan yung mga datos, yung mga statistika, yung mga pahayag na isasama natin sa ating latalahin, sa ating ulat. At mahalaga nga huwag nating kalimutang tukuyin ang pinagmulan ng pahayag o materyales. Ang problema sa maraming mga feature stories na pang SciTech ay tila yung sumulat mismo ang marunong na alam niya yon. Kaya ang katotohanan ay kinuha lamang niya sa isang authoritative source, sa isang pinagkakatiwalaan, trusted source. Tukuyin na nagsabi. At kapag yung isinusulat ay tungkol sa komunidad, tungkol sa kapitbahayan, tungkol sa tao, huwag kalilimutang lagyan, tukuyin yung komunidad, yung pamayanan. Kung minsan nakakatapos ako ng binabasang artikulo, ang ganda, pero saan ito? Sino-sino yung mga andun? Tuloy hindi ko mayalis sa akin sarili na magduda. Inakatang isip lamang ito. Wala namang pangalan ng tao. Hindi naman pinagsalita yung tao. Wala namang pamayanang binanggit. Kahit yung pamayanan ay nakinabang sa teknolohiya o kaya ay nabiktima, mahalaga ang tuloy sila. And then kung may teknolohiya, mahalagang ikwento yung paraan ng pagkakabuo at pagkakasama. At kailangan, habang nagpaplano kayo na nilalaman, maglaro na rin kanyong isipan ng infographics. Para kapag ito ay sinulat ninyo, yung mga tao na hindi mahilig sa teksto ay maaring mapagpapatiran din at matuturin sa magitan ng infographics. Ano ba infographics? Ito yung karaniwang kasama ng mga ulat SciTech na maaring maliit na table,
graph, chart, diagrams, pictograms, etc. etc. na magpapagaan doon sa pahina dahil hindi puro teksto na mabigat sa mata. Ayan. So ito po yung ating ilalaman. Maring hindi lahat dahil imposible. Pero ito yung magiging gabay natin sa paghahanap ng impormasyon na ating isasama sa isusulat nating ulat. At sabi natin kanina, ang mga ulat na ito na nakasulat originally sa lengguwaheng siyentista. By the way, ang scientist, ang Filipino nito, siyentista, hindi siyentipiko. Ang siyentipiko ay Filipino ng scientific. Pero marami tayong nababasa na ang tinutukoy ay scientist, ang tawag ay siyentipiko. Iayos natin. Okay? So karamihan sa impormasyong available ay nakasulat sa scientific, sa science language, sa science jargon. Mga salitang hindi madaling maunawaan ng ordinaryong mamayan na sila ang dapat makinabang. So ano ngayon ang gagawin natin? Ano ang pag-aaralan natin bilang SciTech reporters? Ito yung popularization ng mga concepts, ng mga technologies para ito ay madaling umabot sa antas ng kayahang umunawa ng mga ordinaryong mamayan. Maraming paraan ito. Gusto ko sanang ang mga ito ay himay-himayin. Pero kinukulang tayo sa oras. 20 minutes na lamang tayo. So, ang una ay simplification. Gawing madaling maintindihan yung concept. Gumamit ng mga salitang kayang unawain ng ordinaryong mambabasa. Sa English, get down to the level of your readers. Don't expect your readers to go up to your level. Ayan. Tayo ang bababa sa level nila upang maintindihan nila yung mga teknolohiya na ating pinaabot. Simplify. Interpretation. Pagsama-samayin natin. Interpretation, explanation, clarification. Ibigay natin, ipaliwanag natin, ilinaw natin, ibigay natin ang kahulugan para ma-appreciate ng tao. Ano kung ano yung inihahain, yung inilalapit natin sa kailangan. Kung kinakailangan magbigay tayo ng definisyon, pero definisyon, madaling maintindihan. Ilarawan din natin sa larawang madali silang maki-empathize, yung ma-feel nila na dati na nilang alam yun, pero hindi lang nila kapatid kung paano ito o dapat panawain. Turuan din natin sila na maghambing at maghalintulad. Napaka-alaga po ng paghambing at maghalintulad sa popularisasyon. Mayroon na silang dating alam, ito yung bago, ihambing mo doon sa dati nilang alam, ikabit mo, magkakaroon ng kaunting ugnayan o relasyon. Ganon din ang paghahalintulad. Tumuntong doon sa kung ano na ang meron sa kanila. Pagkatapos ihalintulad yung inilalapit mo na kaalamang pansensya at teknolohiya. Ayan, matutuwa yung tao dahil malalaman niya, ganun pala ito. Mapapakinabangan ko pala. Paglalapit ito doon sa kamalayan, sa consciousness ng tao. Pag-ugnay nito sa kanilang karanasan, sa kanilang kapaligiran. Kasi kung ang siyensya at teknolohiya, ang impormasyong pang siyensya at teknolohiya ay malayo doon sa konteksto ng buhay ng babasa, hindi niya ma-appreciate. Kaya kailangan ilapit ito at iunay. Ganun din. Marami sa mga nababasa ko ng mga
article na kaya hindi nananalo. Aba, ipagpalagay natin na ang paksa ay storm surge. Aba, hindi man lamang sila gumamit ng lokal na mga halimbawa. Hanggang ngayon, yung mahigit 10 taon na nakaranasan ng Yolanda doon sa Leyte at Samar, yun pa rin ang ginagamit. Nasa Cagayan tayo. Diba? Marami din yan dyan sa mga tabing dagat. Mula dyan sa Santa Ana, sa Gonzaga, sa Bugay, sa Apari, sa Ballesteros, sa Sanchez Mira, sa Claveria. May mga nakaligtaan pa yan, ha? May mga pagkataon na yung alon sa dagat ay tumataas, lalo na kapag may malakas na bagyo, may lindol sa malapit, etc. So, dyan ninyo dalhin yung pagtalakay ninyo, huwag yung kung saan-saan pagkalaya-layo na hindi makarelate yung inyong mga mababasa. Tukuyin ang pangalan ng lugar. Tukuyin ang kapaligiran na i-describe, ilarawan yung kapaligiran. Balikan ang kaunting kasaysayan. Madalas bang nagkakaroon ng lindol dyan? Ng mga pagyanig na maaring hindi natin alam. May bulkan pala sa malapit. Diba? May mga bulkan bang patay na o natutulog lang o nagpapahinga diyan sa malapit sa inyong inilalarawang lugar. Pagkatapos, tukuyin din, banggitin din yung mga karaniwang gamit o silbi o paginabang sa mga teknolohiyang maaring inyong isinusulat at yung sitwasyon at nangyari. Napakahalaga din sa popularisasyon ang vernacularisasyon. Ano ang vernacularisasyon? Ito po yung paggamit ng mga salitang lokal. Katulad niyan, andyan tayo sa Cagayan. 3 ang salitang lokal dyan. Ibanag, Itawis, Ilocos. At kung meron andito tayo sa gawing malapit sa Apayao, pati yung mga indigenous languages dyan ay meron din anyang vernacular. Ano ang kahalagahan ng vernacularisasyon? Kapag nagsulat tayo sa English man o sa Filipino, na yung mga nagbabasa ay hindi nila maintindihan yung terminologiyang English o Filipino. Mahalaga, makatutulong kung ang mga ito ay lalagyan natin ng katumbas doon sa vernacular o yung lokal na lengguwahe. Ang palagi kong pinabanggit ay kapag ako'y nagla-lecture ay yung makaraniwan nating pagkain. Di ba? Tukmum, bildat, dukyang. Di ba? Diyan sa Cagayan sa Santa Ana, yung mga seashells, may mga local kayong terms dyan. Kapu. Di ba? So ito yung mga clams. Panggitin natin yan. Makatutulong yan para mag-visualize ng babasa, ito pala yung sinasabi. At kaya nga kailangan ang infographics. Dahil kung published article, ang photograph ay kasama sa infographics. Kung published, hindi sa congress. So, vernacularisasyon. Yung alugbati, anong katapat nito sa Ilocos. Pwedeng Bilbiluna, pwede rin Gubay. Ayan, vernacularization. And then, ito yung kailangan mabigyan natin ng din. I-apply natin yung science, information at sa technology. Paano ito napapakinabangan ng tao, ng komunidad, ng organisasyon, ng kasalukuyang panahon. Di ba? Ang dami sa atin. Noong nakaraang taon, nagpapasulat ang tungkol sa AI.
At ang kaugnayan nito sa campus journalism. Anong pinagsusulat ng marami sa SciTech? Diniscuss ang AI. Period. Hindi man lamang ito inyunay kung ano ang dapat maaari nating pakinabangan sa campus journalism o yung dapat nating pag-ingatan kaugnay ng AI. Wala. So, nag-discuss. Pero walang aplikasyon doon sa hinihingi kong pag-a-applyan. Diba na? AI and campus journalism. And then, of course, yung katigil. Ano ngayon? Diba? Ang magandang tanong na kaakibat ng kahinatan ay yung tanong na, so what? So, ano? O, 10 minutes na lang, magagalit na yung kasunod ko kapag lumagpas ako. Bibilis ako. Paalala, sa lengguwahe, iwas sa jargon na pang-sensya, pang-teknolohiya. Gumamit ng mga popular na salita, pero hindi balbal. Ang mahalaga na ang klase ng lengguwahe, ang tas na lengguwahe ay semi-formal pababa. Sa informal. Huwag yung formal language. Hindi maintindihan. Kailangan magsulat kayo na mag-ang basahin. Titigil na naman po ako. Maingay na naman po sa ako. Hello, may request po yung maingay, yung naka-open po yung microphone. Fellow teachers, paki-check po natin yung mga anak natin para po hindi ma-disturb si Prof. Ben. Lalong-lalo na po ay yung oras po ay yung hinahabol niya at gusto niyang maibigay ng komprehensibo yung lecture niya. Maraming salamat po. Mapipilitan po kaming alisin kayo sa virtual room kung hindi po kayo magtigil sa kaka-open po ng mga microphone ninyo. Maraming salamat po. Sir Kevin, maraming salamat din. Okay, so ito yung lengguwahe. Okay po. Iwasan ang jargon, maging popular pero hindi balbal. Dapat ay semi-formal pababa, hindi formal ang language. Dapat ay magaang basahin, madaling maunawaan. Yung bang parang naging pagkwentuhan lamang. Ano ang mga bahagi? Dapat may pamagat. Ang pamagat, o ang pain, hindi pain ito ito yung pangkuha ng atensyon. Dapat maikli, palagom o summative, malaro, playful, mapang-akit, mapangiliti. So napakahalaga yung pamagat. Ayoko ng mahabang pamagat kung ako ang kaya inuna ko yung maikli. Yung pambungad ng pangungusap, yung opener, ang tawag ito na intro. Ito yung bingwit. Yung una ay pain, ito yung bingwit. May kakayahan din maglagom. Ito ay nagbibigay ng direksyon at hanggat maaari ay may news peg o kawing balita. Ito yung pantawag pansin. Ito yung palutang kapag kayo ay namimingwit. Para makuha nung inyong bibingwitin, para makuha ninyo ang inyong bibingwitin. Mahalaga din na meron kayong punto ng sulatin. Ito yung not graph. Ako, ganda sana kung ito ay mahaba yung panahon. Ang not graph ay tinatawag niyo sa school na thesis statement. Dapat ito ay malinaw. Pwedeng panlagom, pwede rin pantukoy na tukuyin. Ako, sarap sana kung magbibigay ako ng example pero kulang sa oras. So ano pa? Yung katawan, ito yung body. Hindi ko na isalin ito sa Filipino. Kinapos na ako na panahon. Ito yung story arc. Ito yung SciTech data na na-present in a popular, well-organized, and engaging manner. And then yung presentation kung paano pagtatahi-tahiin no kasano nga salasalipidan na kita informasyon. Kailangang malinaw, kailangang loikal, maayos, kailangan cohesive. Yung pagpapalundo, yung bago yung dulo, may counting twist, may counting pull, may counting excitement. At yung final statement, ito yung inyong clincher, andito yung impact. Kung mas mahaba sana ang panahon,
pwede pa nating itong bigyan ng hint. Last 6 Kalan minutes. ko nagpag-atang sa camera. Ano ba yung visuals o infographics? Nabanggit natin kanina, pwede itong pictograms, illustrations, diagrams, graphs, tables, photographs, and maps. Pero ang pang-contest ay yung unang 5 lamang. Yung pictogram, yung illustration, yung diagram, yung graph, at saka tables. Pero maliliit lamang ito yung photographs and maps para sa inyong dyaryo for published articles only. Pero paalala, sa paligsahan, hindi dapat umubos ng panahon ang paggawa ninyo ng infographics. Na ang panahong ito ay mas mahalagang ilaan sa pagbuo at pagkinis ng masulat. So ito ay para sa mga mabibilis magsulat at may extra time pa sila para magsingit ng infographics. Kaunting paalala na lang. Sa pagsulat ng SciTech reports, maging makatotohanan. Bawal ang katang isip. Banggitin ang pinagmula ng impormasyon, cite your sources. Bigyang pansin ang mga kasalangat na pananaw, consider contrary opinions. Hanggat mari, at kung kinakailangan tukuhin ang kinaroroon ng lunas, locate. Hindi yung saan pa nangyari ito, hinahanap ko kung saan nagawi. Ang ganda ng pagkakasulat, walang lunan. Lunan ay lugar. Ipaliwanag ang mahihirap na datos. Binanggit natin kanina, explain, interpret, define. Iwasan ang labis na paggamit ng pang-uri at pang-abay. Ako, ito ang sakit ng campus journalism. At sakit ito ng karamihan sa atin sa gobyerno. Ang hiling natin na mambola. Okay. Ako, may nasagasaan yata ako sa mga NGO. Na sa pagpapakilala nila ng mga guest ay puro bola. So iwasan ang labis na paggamit ng mga pang-uri at pang-abay. Kung nararapat at may sapat na oras, maglagay ng infographics o illustration. Mga karaniwang puna sa paggamit sa pagsulat sa wikang Filipino. Una, paggamit ng sinaunang Tagalog, huwag kayong magpalalim. Kailangan yung lingua franca, yung pangkasalukuyang Filipino. Iwasan din ang paggamit ng matulaing mga salita na para ka bang nagbeberso, may mga indayog. Huwag. Iwasan din ang masyadong matayutay na pagsusulat. Iwasan ang mga pagkabalbal ang anyo at atas. Iwasan ang malihis na estilo ng pagsulat. Iwasan ang paggamit ng simula bilang simula ng pangusap. Maging maingat sa pagsasalin. Maging maingat sa paghihirap. Kapag contest, karaniwan ang pinanggagalingan na ikatos ng datos na isusulat ay ganito. Kuminsan, nagsasagawa ng media briefing o kaya discussion forum. Sa ibang lugar, sabi ko sa organizer ng Presscom, mag-invite kayo galing sa Science and Tech Agency. Imbitahan ninyo at mag-present ng kanilang mga technology. At ako kuminsan, devil's advocate, ako yung para bang tutulig sa kanila para mas maganda itong lalagay. Pwede rin kapag contest may pababasa sa inyong lagom ng panaliksik, research summaries. Pwede rin ang ipabasa sa inyo ay mga SciTech documents. Kaya maghanda kayo. Matuto kayong magbasa at umintindi ng pwede rin magpapanood ng video. Pwede rin magbigay ng talaan ng mga ligis na paniniwala. Pwede ang ibibigay sa inyo ay mismong paksa o usapin. Karaniwan ay ganito ang panutot na ibinibigay ko sa contest. Mula sa ibibigay na paksa o panoorin panunoodin yung video, sumulat ng latalaing pang-agamat teknolohiya. Elementary, ayun yung paksa. Sekundarya, ayun yung paksa. Taktakhan pa ng sulatin. 6 hanggang 10 talata sa elementarya. 10 hanggang 15 talata sa sekundarya. Tagal ng pagsulat, hindi hihigit sa isang oras. Ayan, alas 10 na.
sana mga anak, mga apo, mga teachers ay may natutunan kayo. Inaamin ko, bitin ako. Alam naman ninyo kung paano ako magpaliwanag. Grabe. Pero sa kabila ng lahat ay nagpapasalamat ako kay Mayor Pascual ng Lalo sa pagkakaloob niya ng ganitong pagkataon, hindi lamang sa amin para Puray feature. kundi para sa inyo para matuto. Mabuhay siya, mabuhay tayong lahat, mabuhay ang larangan ng journalism, mabuhay ang larangan ng campus journalism. Mabuhay po kayo, Prof. Ben. And before po tayo magtapos at magkaroon ng picture taking, Prof, ay may